Magandang umaga mga kabay. So meron po akong estimate dito, 5 kilos jackhammer ng DeWalt. So ang model pala nito mga kabay, dito 5810. Ayan, ito po yung 5 kilos ng DeWalt na jackhammer. So ito gumagana mga kabay pero wala po siyang chipping. Ayan. Sasaksak po natin, titesting natin. Ayan. So hindi po nagalaw yung bala niya. Ayan, mapapansin niyo. Dapat pag ganyan, hindi mo pwedeng ganonin yung kamay mo, masakit yun. Pero ito, wala. So wala po siyang chipping mga kabay. So tara mga kabay, samahan niyo ako. Bubuksan po natin. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yung screw na iba. So babaklasin na po natin to. Unahin mo natin dito sa taas. Tapos carbon brass, angat natin. Ayan. Tapos syempre gumamit kayo ng long nose para bunutin yung dalawang terminal at tatlo pala. Ayan, isa, dalawa. At syempre yung eto. Yung sa may electronic niya. Electronic module. Ayan. Ayan. Pag natanggal yun na, ayan, pwede nyo na ihiwalay yung handle. Tapos syempre yung screw dito. Ayan. Kasi baklas po ito lahat mga kabay. Kapag nag-estimate kayo nito. Tapos sisikwatin nyo ng flat screw. So matigas. Matigas ka. Ayan. So nakalas na natin. So wala namang problema dito sa field coil tsaka sa armature niya dahil gumagana naman. Ang sunod mga kabay ito. So sa pagtanggal ito mga kabay, gamit ka lang ng flat screw. Sisikwatin nyo po pa ganyan. Ayan. Dahan-dahan lang dahil mapupunit din po yung rubber niyan. Ganyan. Ayan. Ngayon kung matigas yan mga kabay, lalagyan nyo po ng langis dito sa may rubber niya para dumulas. Para pag sikwat nyo, ayan, malambot lang siya, ayan. So ayan, natatanggal na siya. Ayan. So yan po yung, yan lang po yung lock niya. Tapos dahan-dahan yung tanggalin yung spring. Ayan, ipipress nyo yung half moon washer niya. Tapos tanggalin yung dalawang oblong na lock na bakal. Ayan. So ingatan nyo na huwag mawala. Ayan. So yun po yung ayan, half moon washer. Sa Bisaya pa, ano yun? Katunga nga bulan. So yung lock, ito mga kabay, hindi ko pa pala nakalas ito. Ayan. Tapos angat nyo yung lock. Ayan. Tapos sunod, ito, yung armature, kakalasin din natin. Unahin natin yung baffle niya. Ayan. Ha? Tigas ah. Ay pa makalas. Yun, nakalas na. So ang sunod yung armature. Yun lang. Modulas. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So hanapin nyo lang po yung Powerman Hardware. At merong signboard na DeWalt. So yan, kalas natin lahat. Angat natin, uga-ugain nyo lang mga kabay hanggang sa makalas. Ayan. So ayan. Syempre kailangan natin ng basahan dahil magrasa po ito. At kailangan nating linisin bago natin matanggal yung yun oh, tumagas na. Tumagas na mga kabay. Yan. Diniretso ko kasi ng bukas mga kabay.
nakalimutan. So ayan, itatapon ko muna yung langis. So ayan na mga kabay, nalinis ko na po yung langis. So tinapon ko na dun sa basurahan. Pero hindi ko diniretso. Nilagyan ko muna siya ng basahan para hindi magkalat yung langis niya. Ayan. So ito na lang ang kakalasin natin, yung spindle niya. Meron po yung lock, ayan. Kung mapapansin yung dalawang yan. Yan po yung gagamitan nyo ng circlip remover. Ayan. So ang gagamitin nyo yung pabuka. Ayan. Medyo madulas dahil nabasa sa langis. Ayan, oh. Hirap dukutin. Yun, alas na. Tapos ikot-ikutin nyo lang, uga-ugain, pwede ring pukpukin, pero dahan-dahan lang. Ayan. Tapos hihilain nyo na. So kung hindi nyo pa kabisado yung washer yan sa loob, so didiretso nyo lang niya pa ganyan. Ayan. Para makalas siya ng sunod-sunod. Ay makalas yung dalawa. Ayan. So ganyan lang mga kabay. Tapos tumban nyo na. At lilinisan natin. Ayan. Tataktak mo lang para lumabas yung kanyang striker at piston. So yan, marami pa tong langis sa loob. Kailangan natin ng itapon. Yun. Ayun yung piston mga kabay, oh. Putol na po yung connecting rod. Yung striker hindi pa nailabas. Yun. Labas na. So ayos na mga kabay. So ang pinakasira nito mga kabay ay yung kanyang connecting rod na nabali. Ayan. Yan po. Yan po yung connecting rod. Kaya po siya wala siyang chipping. Ayan. Pero syempre, i-check natin yung mga o-ring. Kung okay pa naman, malakas pa yung kapit. Ayan. Mahina na rin. So, kailangan na rin palitan yan. I-check natin yung bearing. Dito. So, ito mga kabay, palitin na, alog na. Ayan. Dito sa crankshaft nyo mga kabay, ito. So alog na rin. So ang papalitan nito mga kabay, connecting rod, ito po, yung kulay plastic na to, yung nabali. Connecting rod, dalawang o-ring. Sa seal, hindi muna tayo magpapalit dahil hindi naman lumabas yung langis. Pero check pa rin natin yung kanyang dalawang o-ring. Minsan kasi punit to eh. So ayan, okay pa po yung dalawang o-ring niya. Wala naman siyang putol or punit. So okay pa yan. So ang pinaka-estimate ko lang dito mga kabay ay connecting rod. Ito po. Bearing 6203. Ito po yung bearing, yung malaki sa crankshaft. Ito. At saka yung bearing niya na 6001 na nakakabit sa armature. Ayan po, malakas po yung palag. Ayan. At yung dalawang bearing sleeve sa striker, sleeve sa piston. So yan lang po mga kabay. Hindi ko na po ipapakita kung paano buuin mga kabay dahil lilinisin ko pa ito para kung sakaling i-approve ng customer, hindi na ako maglilinis. Diretso na kabit, lagay ng grasa. Ayan. So ito mga kabay, ang dahilan nito kung bakit nabali, masyadong dinidiin. Ayan. Dapat kasi sa mga ganito mga kabay, yung pag titibag kayo, huwag nyo masyadong idiin. Kasi pag dinidiin mo, parang napipigil yung galaw ng connecting rod. Hindi na makagalaw gaano tong striker. Ayan, okay lang to. Dahil wala namang mababali. Ang mababali ay itong connecting rod. Ayan. So dapat hayaan nyo lang na bumaon yung pag nagtibag kayo. Huwag nyong sakyan. Mula 10 kilos pababa, ganun po yung sakit niyan kapag sobrang diin o kaya sinasakyan. Nababali po talaga yung connecting rod. Ayan. Ngayon, kung hindi naman siya ganun ginagawa, hindi naman siya sinasakyan, dinidiin ng malakas, maaaring sa bearing,
o kaya natuyuan ng langis, kaya nabali ito. Ayan, yan po yung sakit. Pag plastic na piston, ang sakit naman noon, para siyang nalulusaw ito. Yung sa mga 10 kilos, ganun ang kalimitan nangyayari, o kaya putol yung connecting rod. Ayan. O kaya naman, minsan, sira yung cylinder. Ito. Kapag mayroon ng gas-gas yan, parang liliko-liko na yung posisyon ng piston nyo. Hindi niya sa diretso, kaya nababali din po yung connecting rod. So, yan po yung mga dahilan, mga kabay. So, maraming salamat mga kabay sa panonood, at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman po yung makahingi sa inyo ng isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So, maraming salamat. Bye-bye.